Detroit Pistons, babiyahe ngayong linggo sa Cleveland na may 2 abante. At Lakers nagreklamo sa NBA, mga flops gustong ipatigil. Si Cade Cunningham ay nagtala ng 25 points at 10 assists, habang si Tobias Harris ay umiskor ng 21 points at tinalo ng Detroit Pistons ang Cleveland Cavaliers nitong araw upang makuha ang 2 abante sa kanilang second round series. Ang top-seeded na Pistons ay nanalo na ng 5 sunod na laro mula nang ilagay sila ng Orlando sa bingit ng eliminasyon noong unang round. Patuloy lang kaming lalaban, sabi ng reserve guard na si Dennis Jenkins. Sinusubukan pa rin naming patunayan ng isang bagay sa aming mga sarili. Si Donovan Mitchell ay umiskor ng 31 points at si Jarrett Allen ay nagtala ng 22 points at 7 rebounds, bumawi matapos ang hindi magandang performance sa Game 1 para sa 4th seeded Cavs. Gayunpaman, si James Harden ay pumalya sa 10 sa kanyang 13 attempts at nalimitahan sa 10 points lamang. Nagkaroon din siya ng 4 na turnovers kabilang ang isa sa natitirang 33 seconds habang 6 na puntos lamang ang hinahabol ng Cavs. Pinapagod namin sila, sabi ni Pistons coach JB Bickerstaff. Iyan ang layunin namin. Si Max Strus ng Cleveland ay nagtala lamang ng 3 puntos matapos magkaroon ng 19 points sa unang laro ng serye. Ang Cavs ay pumalya sa lahat ng kanilang 11 attempts mula sa 3-point range sa 4th quarter kung saan 4 sa mga mintis ay mula kay Strus. Sa kasamaang palad, hindi ito naging magandang araw sa shooting na may 7 of 32 mula sa 3, sabi ni Cavs coach Kenny Atkinson. Si Duncan Robinson ng Detroit ay nagtala ng 17 points matapos maipasok ang 5 sa 9 niyang attempts mula sa 3-point range, habang si Jenkins ay nagmula sa bench upang umiskor ng 14 points, ang kanyang ikatlong sunod na laro na may double figures. Sa tingin ko, hindi kayang sabayan ng iba ang pace at bilis ko, sabi ni Jenkins. Naipasok ng Cleveland ang unang shot ng laro ngunit hindi na muling nakalamang hanggang sa dunk ni Evan Mobley na nagbigay sa kanila ng 81-79 na abante sa simula ng 4th quarter. Nanguna ang Pistons ng 11 points sa unang quarter at 14 points sa ikalawang quarter. Hindi ko alam kung ano ang problema sa pagsisimula ng mga laro, sabi ni Atkinson. Napaka-agresibo nilang nagsimula pero playoffs ito. Malinaw na hindi pa namin iyon naaayos. Kailangan pa naming bumalik sa drawing board. Naitala ng Cavs ang unang 6 na puntos ng final quarter ngunit mabilis na tumugon ang Detroit sa magkabilang dulo ng court. Nagpasok si Robinson ng tie-breaking 3-pointer may 9 na minuto pang natitira at nagdagdag si Cunningham ng isa pang 3 upang ilayo ang Pistons ng 9 na puntos may 2 minuto pang nalalabi na tuluyang nagselyo sa panalo. Ang Game 3 ay gaganapin ngayong linggo sa Cleveland, kung saan nagtala ang Cavs ng 4-0 record laban sa Toronto noong unang round. Sa kabilang balita, tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers ngayong araw upang kunin ang 2-0 lead sa Western Conference Semifinal Series. Pinangunahan ni Chet Holmgren at Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder sa kanilang tig 22 points habang nag-ambag din sina Ajay Mitchell ng 20 points at Jaren McCain ng 18. Nanatiling walang talo ang Thunder sa playoffs sa kanilang 6-0 record. Patuloy namang kulang sa lakas ang Lakers dahil wala pa rin si Luka Doncic dahil sa hamstring injury, pati si Jared Vanderbilt na may injury sa kamay. Sa kabila nito, nagpakitang gilas si Austin Reeves na may 31 points at si LeBron James na may 23 points. Sa 3rd quarter, pansamantalang lumabas si Gilgeous-Alexander matapos matawagan ng ika-4 na foul na kalaunan ay ginawang flagrant 1. Gayunpaman, nagamit ng OKC ang pagkakataon upang makontrol ang laro at makuha ang malaking kalamangan. Kahit na itapyas pa ng Lakers ang lead sa 4th quarter, muling lumayo ang Thunder hanggang makuha ang panalo. Sa kabilang banda, si Chet Holmgren ay isa sa pinakamahusay na batang sentro sa NBA. Sa laro, pinatunayan din niyang isa siya sa pinakamahusay na aktor sa liga. Ang 24-year-old big man ng Thunder ay gumawa ng isa sa pinakagrabing flop sa playoffs ngayong taon sa unang quarter ng panalo kontra LA. Bumagsak si Holmgren sa sahig at hinawakan ang kanyang mukha matapos tawagan ng foul si DeAndre Ayton. Ngunit nabaligtad ang tawag matapos ipakita sa replay review na si Holmgren pala ang tunay na may foul. Ang OKC ay naging makasaysayang mahusay na team nitong nakaraang 2 season na panalunan nila ang kampyonato noong nakaraang taon.
at nagtapos na may 64-18 record ngayong season habang nilalamangan ang mga kalaban ng average na 11.1 points kada laro. Ngunit nakabuo rin sila ng reputasyon bilang foul merchants. Isang bansag na madalas isigaw ng mga kalabang fans simula pa noong serye nila laban sa Minnesota Timberwolves noong nakaraang summer. Karamihan sa kritisismo ay nakatuon sa reigning MVP na si SGA na isa sa pinakamahusay na scorer sa NBA at eksperto rin sa pagkuha ng foul calls. Ngunit kahit ang pinakasobrang pag-iling ng ulo, pag-flail ng mga braso at hindi karapat-dapat na sigaw niyang "End one" ay tila walang-wala kumpara sa ginawa ni Holmgren laban kay Ayton. Sa katunayan, si Holmgren pa nga ang unang gumawa ng foul kay Ayton sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito at iyon ang naging opisyal na tawag matapos i-challenge ng Lakers coach na si JJ Redick ang desisyon. Bagamat tumama ang braso ni Ayton sa dibdib ni Holmgren, hindi ito lumapit sa kanyang mukha. Pero hindi nito napigilan si Holmgren na humiga sa sahig at takpan ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay, marahil para itago ang kanyang pagtawa. Sobrang lala ng flop ni Holmgren kaya pati Foot Locker ay nagkomento rito. Ang OKC lang ba ang team na nagpapalaki ng contact para makakuha ng foul? Hindi naman, pero maaaring sila ang pinakahalata rito. Karamihan sa free throws ni Gilgeous-Alexander ay lehitimo, pero kapag nagfa-flop siya, kakaiba rin talaga ang kanyang estilo. Sa laro ngayong araw, si Gilgeous-Alexander naman ang naparusahan ng tawag ng referee. Nakuha niya ang kanyang ika-4 na foul may 10 minuto pang natitira sa third quarter at napilitang lumabas ng laro. Kalaunan, in-upgrade ang tawag bilang flagrant foul laban kay Austin Reeves, isa ring kilalang foul-seeking thespian sa NBA. Kahit wala si SGA, umangat ang ibang miyembro ng Thunder at tinambakan ang Lakers ng 32-14 sa natitirang bahagi ng third quarter. Malaki ang naging ambag dito ni Holmgren na nagtala ng 8 puntos, 1 assist at 2 steals sa quarter na iyon. Tinapos niya ang laro na may 22 points, 9 na rebounds, 2 blocks, 4 na steals at game high na plus and minus na plus 19. At nagawa niya ito habang 2 foul lang ang naitala niya bukod sa insidente kay Ayton. Higit sa lahat, hindi na siya bumagsak sa sahig at nagpanggap na nasaktan sa natitirang 3 quarter ng laro. Patuloy na dinodomina ni na Holmgren at ng OKC ang Lakers matapos manalo sa unang 2 laro ng tig 18 points. Marahil ang tanging mas hihigit pa sa isang second round sweep ay ang matapos nila ito ng walang flop o kahit anong pagkukulang sa kanilang laro. Ipinapakita nito ang kanilang tunay na lakas, disiplina at determinasyon bilang isang team. Kapag nagawa nila ito ng tuloy-tuloy at walang kahinaan, mas lalo nilang mapapatunayan na karapat-dapat silang maging kampyon at respetuhin ng lahat.